Alright, so welcome back again sa inyo mga boss sa tagal-tagal ng panahon. Ayan, makakapag-tutorial na rin tayo. So ang topic natin for today ay usapang full wave. So dito sa full wave malalaman nyo kung ano ang mga ginagawa ng full wave at yung mga advantage niya kaysa sa stock. So samahan nyo muna ako, kakalasin natin para mapakita ko rin ng maayos yung modification natin dito sa full wave. At i-compare natin siya sa stock. Explanation kung bakit mas maganda ang full wave system kaysa sa stock or sa fast charging. So kakalasin ko muna yung engine cover and tanggalin yung mga tornilyo niyan. And then dito sa pag nakasakay kayo sa motor sa right part, right side fairings ng Muse 40 natin. So applicable tong full wave sa new model na Salty tsaka ibang carb type na hindi pa naka full wave kasi yung mga FI versions ngayon kasi naka full wave na yung mga motor nila. Tanggalin muna natin tong engine cover. Buksan ko lang yung upuan. Alright, so mga boss, pag nakalas nyo na yung side fairings dito sa right part, ayan. Dito nyo makikita yung rectifier o yung regulator natin na tinatawag. Ito siya. Ayan. So, naka-liuwa pang GY6 side pin na rectifier ako. Talasin muna natin. So kung naka-stock rectifier kayo, syempre stock din yung bolts nyo and impact screw ang kailangan doon para matanggal. Medyo may kahirapan tanggalin yung impact screw niyo kasi kailangan may special tool doon, pero kung kaya nyo naman palitan ng ganito katulad ng Allen balls yan, sinsilin nyo na lang o kaya vice grip. So ito yung rectifier natin. Ayan, 5 pin na siya. 5 pin o 5 wires compare sa stock na 4 wires lang. Ayan. So, usapang full wave tayo. Bakit nga ba nagpo-full wave ang karamihan sa atin, mga naka-Muse 40? Ano nga lang pala, dagdag kaalaman kasi, ang Muse 40 natin, dito sa main stator natin mga boss, ayan dito, banda, yung magneto tsaka stator. Diyan kumukuha ng power source o yung nagpo-produce ng power yung motor natin para pumunta ng charger. So ito ang charger natin. Dito nakadepende kung anong voltage ang bato, kung stock ba o yung normal charging o yung fast charging. So ang stock na rectifier wala siyang ability para mag-produce ng fast charging unless i-cut mo yung yellow wire ng rectifier na stock. Tapos ayun, fast charging na siya kasi yung yellow wire na yun ang nagba-block para di sumobra yung bato ng voltage ng rectifier. So dito naman ang kinagandahan nito at ang advantage nitong 5 pin o yung Liuwa rectifier mga boss ay nag-e-engage siya para mag normal charging. Sunod, pag nagbukas ka ng ilaw, magkukusa siya na mag-engage para o mag-activate para mag fast charging. Ang pinakamaganda ring feature nitong Liuwa o yung pang full wave natin na rectifier ay yung meron siyang restriction para o binablock niya yung mga sobrang voltage na galing sa magneto papunta dito sa charger natin. Binablock niya yung sobrang voltage para hindi mag-overcharge. So karamihan dito yung mga naka full wave, napapansin nyo up to 14 volts to 15 volts hanggang yung maximum na 15.3. So hanggang dun lang siya binablock niya na hindi na siya umaakyat hanggang 16. So ito, balik ko lang. Ayan, minomodify nga pala to mga boss. Hindi siya plug and play kasi may mga wires tayo, mga connection na kailangan kunin dito sa Muse 40 natin. Katulad ng power source na brown wire. Kailangan niya ng power source. Tapos, yung dito sa may socket. Ribbon socket. So, paliwanag ko rin pala kasi may mga nakikita ako sa thread or sa group
na karamihan napapangitan sa full wave. Hindi natin may tatanggi pero lahat naman ng bagay may advantage at disadvantage. So, mas gusto ko ang full wave system kasi yun nga, marami akong modification, marami akong nilalagay na ilaw at marami rin ako na ginagawa para mas mapabuti yung motor natin. So yung iba, yung experience, ayan, na susunog daw yung wire o nagkakaproblema sa biyahe, nagkakaaberya, tapos napuputukan ng ilaw o kung ano man. Pero mga boss, ang sa akin lang, sa opinion ko, depende yan sa magagawa kasi ang full wave, ang pinakamagandang modification na gagawin niyo sa motor niyo kasi nandito na yung lahat ng features. So, compare sa stock, ayan, ihalimbawa natin yung stock. Kung stock yung rectifier nyo mga boss, syempre, ang compatibility niya o ang compatible sa kanya ay yung stock din ng mga ilaw. Yung katulad ng stock bulbs na malakas mag-consume ng voltage natin o ng power level ng battery. So, nakadepende yung stock rectifier sa bato ng stator natin. So, dito kumukuha ng power yung ating stock. Tapos, depende lang siya kung magto-throttle ka na mabilis. Doon din lang lalakas yung headlight mo kung napapansin niyo mga boss. Tapos, isa pa nga pala, once na nag-full wave ka, kailangan mo ng naka-battery operated. So, hindi pwede pagsabayin yung full wave tapos yung stock na fast charging. Ayan, yung dalawang yun. Yung stock na rectifier tapos etong full wave kasi magkaiba sila. So ang pwede lang magsama lagi ay battery operated at yung fast charging na modification sa stock na rectifier. Sunod naman, battery operated and then full wave which is itong rectifier natin na Liwa. Tapos mga boss, ayan, comparison tayo ng stock rectifier versus dito sa pang full wave na rectifier. So, pasensya na kayo mga boss, wala na akong stock rectifier kasi nabenta ko na. At ito na yung ginagamit ko. Magto 2 years na rin to sa akin, almost 2 years ata. So, stock muna tayo. So, ang mga features ng stock na rectifier mga boss, ayan. So, teka lang. Kabit ko lang to mga boss. Alright. So, yan. Oo. Stock siya. Tapos, genuine part siya ng Yamaha. So, may mga features din na galing sa mismong Yamaha o sa mga engineer ng Yamaha na pinag-aralan nila na mas maganda ang stock. Pero, compare dito sa Liwa, ang stock kasi, mga boss, ayan, nakadepende lang siya kasi old style yung Mio Sporty nga natin. So, yung charging niya, normal charging lang. Compare natin sa charger ng cellphone. Ayan, kung meron na kasi ngayon na yung normal lang na charger and then pwede ka naman bumili ng fast charger na charger. So, ano mas pipiliin mo, di ba? And then, yung stock charging, which is yung stock na rectifier natin mga boss, nagpo-produce lang siya ng exact amount ng voltage. Kung naka-LED ka na mga ilaw, ayan, hindi kakayanin ng ano mo, ng motor mo o yung charger mo kasi stock nga lang. So, once na naka-battery operated ka, yung mga ilaw mo, nakakonect na sa battery at kailangang isupport ng charger mo na malakas na konsumo ng kuryente para masupplyan niya ng ayos yung battery level mo. So, kung naka-stock ka, ayan, mabilis uubusin kasi rekta na nga yung mga ilaw mo dun sa battery. Alright, so balik tayo. Stock pa rin. So, malaki talaga ang pinagkaiba ng stock rectifier kasi ito na yung mga katulad ng mga features ng stock. Ayan, hindi niya kayang isupport ng fast charging. Hindi pa naka-fast charge to o yung cut yellow wire. So, nakadepende pa siya sa stator natin. At kung hindi ka pa naka-battery operated, ayan, sasabay lang yung lakas ng ilaw mo. Pansinin niyo mga boss pag bago yung Mio Sporty niyo o kapag nakakapansin kayo ng mga katulad ng ibang motor na yung mga oldies na yung
ilaw na o yung buga ng ilaw ng headlight sumasabay sa andar ng makina. Tapos once na pag nag-throttle ka, ayan, doon lang lalakas. Kung lalakas mo yung throttle mo, ayan, doon din lalakas yung ilaw mo. Kasi, ayun nga, dahil dito mga boss, sa stator natin, pag nag-throttle ka, bibilis, syempre bibilis yung andar ng makina. And then, bibilis din mag-produce. Kasi, mas malakas na yung ikot niya at mas malakas na yung pinoproduce na voltage ng stator and magneto papunta dito sa charger natin. Ayan. Hindi kakayanin ng mga bago mong ilaw o yung minodify mo na from stock to LED yung charging na normal. At isa pa mga boss, ayan, kung hindi ka rin naka-battery operated at stock rectifier ka pa, kapag nag-LED ka na headlight, ayan, mas masakit sa mata kasi malakas na yung LED mo tapos nakadepende pa rin sa andar ng makina. Buga ng LED tapos aandap-andap o yung kukurap-kurap. Siyempre pag may nakasalubong ka nun, masakit sa mata lalo pag naka-idle ka. Tapos lalakas lang yung headlight mo kapag nag-throttle ka. Compare sa full wave tapos naka-battery operated na, steady lang yung buga ng ilaw niya. Isa pang disadvantage ng stock rectifier natin ay yung sa fast charge naman tayo. Maraming new user dyan na tuwan-tuwa o gustong-gusto yung fast charging pero hindi nila alam na walang feature ang stock rectifier na nakakat yung yellow wire. So fast charging na yun, wala siyang feature na may restriction siya para hindi mag-over voltage yung battery. So kung mapapansin nyo, pag nag voltmeter kayo tapos fast charger kayo, umaabot ng 15 volts, 16 volts, tapos hanggang 17 volts pa nga yan eh. So masama yun mga boss. Ano lang naman yan eh. Kumbaga, common sense lang naman yan na na-overcharge yung battery nyo. Sige, sabihin na natin yung battery nyo punong-puno na ng karga. And then si battery naman, mapipilitang magbato ng voltage din na sobra-sobra papunta sa ilaw nyo. So yung ilaw nyo, nakaka-receive ng over voltage at patuloy pa rin o hindi na healthy, hindi na dapat na nakaka-receive pa ng sobra-sobra, nauuwi tuloy yung mga components nyo sa pagka-busted o kaya naman na pagkasira. Lalong-lalo na yung mga LED na park light, ayan, mabilis makasira yan kung naka-fast charging pa lang kayo na rectifier. So ayun, sa stock rectifier, recap tayo. Ayan, stock charging lang siya. Tapos kung hindi naka-battery operated, aandap-andap yung ilaw nyo. Katulad ng brand new at brand new yung kinuha yung Muse 40 nyo at ayan, stock pa lang. Kung mapapansin nyo, hindi rin LED yung headlight natin pag brand new yung Muse 40 natin. Kumukuha lang yung headlight natin ng lakas sa stator. Kumbaga, magto-throttle ka lang ng malakas, doon lang din lalakas yung headlight mo. Sunod naman yung sa fast charging na stock rectifier tapos cut yellow wire. Sige, sabihin na natin naka-battery operated ka at naka-fast charge na. Ang disadvantage naman nun ay nag-over voltage at makakasira ng mga components natin. So unang-una masisira, ayan. Sabihin na natin, hindi naman sa una-una pero may mga pwedeng masira na katulad ng park light, kung LED, headlight, battery. So yan mga boss. Tapos kung may voltmeter ka yan, lagi rin pupundihin yan. Kasi nga, walang restriction yung stock na rectifier natin na nakakat yellow wire, considered as fast charge. So yan mga boss. Ayun yung pagkakaiba ng stock naman. So, ang next topic naman natin ay yung full wave system. Ayan, ito na. Kaya tayo nagko-convert into full wave rectifier kasi yung lahat ng features na kailangan mo kapag nag-modify ka ng mga ilaw mo, ayan, mga LED headlights, busina, o kung ano-ano man, katulad ko na naglalagay ng mga ganyan. Ayun na. Yung mga ganyan malakas sa battery yan. Ayan. Actuator nga pala yan mga boss. So, automatic na bubukas yung upuan ko. Alright, so ayan, maiba naman ang angle mga boss. So, pasok na tayo sa modification natin into lihuwa na rectifier. So, ayan mga boss,
meron tayong advantage at disadvantage sa full wave mga boss. So, bali dalawa yan. So, pasok muna tayo sa advantage bago tayo magtungo sa disadvantage ng full wave. So, ang advantage ng full wave mga boss, once na nag-full wave ka o nag-convert ka into fast charging na rectifier, which is yung lihuwa, lahat ng modification mo into LED ay masusupport niya. So, kapag nagbago ka ng headlight into tri-LED na LED, signal lights, busina, nag-park light ka na LED, ayan, kaya niya i-support. So, maraming features ang full wave mga boss. So, unang-una, ayan, kapag hindi ka nagamit ng mga ilaw o lahat naka-shut off yung mga components mo at ginagamit mo lang yung motor mo, lalo na sa daylight o sa daytime, nag-i-engage lang siya o naka-activate siya sa normal charging. So, kung mapapansin nyo, 12, 13, 14 volts lang siya nag-i-engage mga boss. At namomonitor niya yung battery level mo. Ayan, hindi niya i-overcharge o kahit full charge na yan, okay lang kasi syempre, nagagamit pa rin ng iba nating components yung battery level o yung sabihin na nating battery consumption. So, sunod naman natin yung isa niyang feature na automatically fast charging. So, ibig sabihin nun mga boss, once na kapag nag-on ka ng headlight o nag-open ka ng park light, ayan, basta kung ano yung umilaw mga boss, ayan, nag-activate siya, nag-engage siya into fast charging. So, ayan, kaya niya i-support yung malakas na konsumo ng mga components mo o yung mga LEDs mo. Hindi ka basta-basta malolobatan mga boss. Ayan. So, yung pangatlo natin, meron siyang restriction. So, ibig sabihin naman nun mga boss, once na kapag ginagamit mo na yung motor mo, lalo na kapag gabi naman, and then bukas lahat ng ilaw mo, tapos compare sa stock sa stock kasi kapag ginamit mo yung motor mo, kahit na naka-off o naka-on yung ilaw mo, nag-i-engage pa rin o nagbabato ng katulad ng umaabot ng 17 volts, 16, 17 mga ganyan. So, overcharging na yun. Ang pangatlong feature ng full wave o ng lihuwa na rectifier o kung ano man yan na pang full wave ay nire-restrict niya yung overcharging na nangyayari dito sa sa system ng motor natin. So, sa tagal ko na rin nagmumotor mga boss, ayan, na-monitor ko na rin yung ang tagal ko rin kasi dati na naka-stock na rectifier. Ang tagal ko na rin naka-fast charging na stock rectifier. And then, ngayon, hanggang ngayon, nung nag-turn ako o nag-modify ako into full wave, ayan na, hanggang ngayon, naka-full wave pa rin ako. So, malaking-malaki yung pinagkaiba niya compare doon sa stock charging tsaka sa stock na fast charging. So ayan mga boss, katulad nito, ayan, ilang years na ako naka full wave, tapos ayan, marami akong ilaw katulad nito, ayan, current signal light kung nakikita nyo mga boss, and then at the same time meron ako mini driving light. So no problem when it comes to battery level mga boss, kasi tignan nyo naman kaya-kayang support ng full wave natin na rectifier. At wala tayong problema kasi hindi siya ma-overcharge at hindi pupundihin ng rectifier natin yung mga components natin o yung mga ilaw. So, katulad ng sinabi ko, ayan, kahit bumirit ka yan kasi na 13.8 yung battery level na, ay yung voltage natin, yung meter, yan sa voltmeter, kasi nagana lahat. So, pag pinatay ko yan, ayan, tataas yung charging niya, ayan, 14.2. Ano ko, kita sa video eh. Tapos pag sinapay ko pa yung headlight, yan, 14.3, lumagdag. So, pasok pa rin sa fast charging level yung kahit nakabukas yung MBL ko, yung headlight, tapos yung hazard. Yan. So, yung hazard ko pala, dalawa sa manibela, dalawa rin sa may smiley, yung eyeline, signal light ko rin yan, pati yung likod. Alright.
number 50 sa Tagaytay po. So ayan mga boss, tingnan nyo, laki na ang diferensya ng naka full weight sa stock na rectifier. Tingnan nyo, kahit anong hit ko ng throttle mga boss, ano, hindi siya nag-overcharging. So stay put lang siya sa 14.1. Ayan, kahit anong giret. Hindi katulad ng stock rectifier na naka-fast charging ka, try nyo mag-voltmeter, aabot yan ng 16 volts, 17 volts. So overcharging na yun mga boss. So yun mga boss, sana marami kayong natutunan sa usapan natin to na full wave. Pinagkaiba ng full wave sa stock na rectifier versus sa Yuwa na rectifier na pang full wave. Alright, ayan. So ride safe sa lahat ng riders dyan. Ingat palagi mga boss. Alright, peace out.